My dream babala experience. Meron akong friend na ang name ay Marlon. So, meron silang province dito sa Abra. So, inaya niya kaming pumunta dun sa lugar nila para magbakasyon. Siguro mga 1 week. One night, sumama ako para manghuli ng mga palaka. Siguro mga around, magmamadaling araw na yun. After kong manghuli ng palaka, kasama yung mga taga doon sa lugar, naligo ako dun sa may poso, malapit naman sa tulay. So, nakauwi siguro ako mga alas 2 na ng madaling araw. Di natulog na ako, sobrang pagod ako. Pagkatulog ko, napaginipan ko yung lolo ko. Yung nakwento kong lolo ko sa mga nakalipas na video ko. Ayun. Yung lolo ko, naka face to face siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, "Oh my, gising! Gising, oh my!" Ganun. Tapos nadilat ako. Pagkadilat ko, ang lakas ng hangin galing sa bintana. Tapos yung mga aso, nag-aalulungan. As in, matatakot ka talaga. Takot na takot talaga ako nun. Tapos pagtingin ko sa pambaba ko, wala na. Di takot na takot ako nun. Sobrang takot na takot ako nun talaga. Tinalikuran ko na lang yung bintana. Tapos pinilit ko talaga makatulog. Nagtalakbong ako ng kumot. Pinilit ko talaga makatulog sa sobrang takot ko. Kinabukasan, sinabi ko ngayon doon sa kaibigan kong may kamag-anak ng may-ari ng bahay. Sabi ko, "Lon, napaginipan ko yung lolo ko, ginising ako. Tapos may mga umaalulong na aso sa labas. Tapos yung short ko wala." Tandaan nyo to ha. Kapag may something sa lugar at pwedeng gumising kang wala kang underwear or wala ka ng short, may something, may elemento doon. Hindi pa ako sigurado kung anong elemento yun, anong engkanto yun, pero sigurado kung meron kasi ilang beses ko na na-experience yan. Di sabi sa akin ni Marlon, ay narinig ko nga yung mga alulong ng aso. Sabi niya sa akin, lumabas daw siya doon sa may pinto, doon sa main door, kasi ito yung mga bintana eh. Dito yung bintana, pinto, tapos dito yung main door, sa kabila pa yung main door. Paglabas daw niya doon, nakakita daw siya ng sobrang laking aso na nakatayo lang sa may harap ng pinto. Ginawa daw niya sa takot niya, bumalik daw kaagad siya sa kwarto nila. Tapos edi sinabi namin doon sa may-ari ng bahay. Medyo nahiya kami kasi baka sabihin mga isip namin, ano ba yung mga tinira namin. Sabi namin, "Mother, may something ba dito sa lugar niyo? Kasi kagabi yung mga aso nag-aalulungan, tapos yung lolo ko napaginipan ko." Ang ini-expect kong sasabihin nung may-ari ng bahay, ano ang pinag-iisip nyo? Pero ang sinabi sa amin, nung may-ari, "Hala, hindi ba kayo nagsara ng bintana?" Sabi namin, nagulat kami lahat na, bakit may something ba dyan sa kabilang? May something ba dito na dadalawin ka ng mga ibang nilalang kapag bisita ka? So yun yung isang example ko sa babalang panaginip na ang nagbabala ay mahal mo sa buhay. Wala akong sakit na naguhubad ako pag natutulog na nahuhubaran ako kapag depende sa lugar lang. May mga lugar lang akong nahuhubaran. Sa buong buhay ko nang palipat-lipat ako ng mga bahay, 3 bahay pa lang yung ganun yung nangyari. Yung sa Lucena ko na laging paulit-ulit. Ngayon lumipat ako ng bahay, hindi na nangyayari. So alam ko sa sarili ko na hindi ako ang nagubad sa sarili ko or tinatawag na na yung hindi mo alam yung ginagawa mo pag tulog ka. Hindi ako ganun. Sa panaginip na balbala, yung mahal sa buhay natin yung mga guide. Nakakatuwa lang kasi alam mong sila talaga yun eh. May mga senaryo kasi na takot tayo sa multo kahit mahal natin sa buhay. Kasi totoong hindi tayo sigurado kung sila ba yan o gawain ng demonyo. Pero kapag sa dreams pumasok itong mga taong ito, yung mga namayapa nating pamilya or kaibigan, alam mong may gusto silang sabihin. Alam mong may gagawin sila. Alam mong guidance mo sila. Totoo yan.